Yeah, hi! Yan. Congrats, Angeli, Rob, and Direct Roman Perez Jr., ang bongga. Ito yung, ang title, Unang Tikim, pero ito yung unang Viva Max movie na ipapalabas sa mga sinihan. Yan ang bongga, di ba? So, anong masasabi niyo dyan, Direct, Angeli, and Rob? Yan. Ang bongga, di ba? Si Direct, ito na yung patunay na ikaw talaga ang king of Viva Max. Of course, sobrang grateful po kami, especially sa Viva. And medyo may pressure, yes, kasi ito ay yung first VMX na lalabas sa sinihan. Kaya nandun din yung pressure namin lahat. Pero I know na lahat kami, ginawa namin lahat dito. Binigay namin yung buong effort namin dito sa pelikulang to. Very exciting, happy, and excited na ako mapanood yung work ng lahat namin dito sa big screen. And of course, yes, also pressure dahil every scene, since it's a big screen, lahat ng acting mo, lahat ng words, and no one says makikita sa big screen. Kaya each and every sequence that we had really gave it the best, and I hope people appreciate it. Thank you. And Direct? Hi, Kuya Jun. Good afternoon. Tama yung mga sinabi ng girls, no? Pressure. Sobrang laki ng pressure na nakalagay sa balikat namin. Nakakangiti lang kami ngayon, pero sobrang laki ng pressure na kinakaharap namin ngayon. Pero sobrang saya din namin kasi ito ang utopia. Ito ang dreamland ng VMX, no? Nandun na, pumapasok na tayo at andun na, papunta na siya. Ang mainstream meme ay papunta na sa cinema. Yun. Makakauwi na kami ulit sa kung saan tayo nagsimula. So yan nga, sa sinihan na, mga sinihan na ipapalabas. May ano ito? Na MTRCB na to. Tapos na? Yes, opo. Yes, na MTRCB na. Masaya naman po kami. May SM, syempre. So hindi siya R18? R18, R16. Yes. At maraming salamat sa Viva Films at sa MTRCB kasi ito na siguro ang pinakamatapang na pelikulang lalabas sa Pilipinas ngayong season na ito. So R18 and R16? R18. Bakit dalawa? SM Malls ay R16. So may binawas? Walang binawas. Gumawa kami ng cut para talaga sa SM para mapapuntahan natin yung masa ng SM Malls. At gumawa kami ng cut for Ayala Cinemas, Robinsons at iba pang mga cinemas. At gumawa kami ng cut na mas todong-todo para sa iba. Buti hindi na X? Hindi naman po. Sa Viva Max na mapapanood dyan next year. So sa Viva Max next year. Mas matindi? Mas matindi yun. Ginawa din namin yun. Gumawa din kami ng cut for Viva Max next year. Angeli and Rob yan, pati pala sa SM, no? Parang ito, sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit may sexy movie na ipapalabas sa SM. Yes. Di ba? So yan, anong take nyo doon? Rob, Angeli, I really didn't think about the sexy part na ilalabas sa cinema. My heart and my mind was all about the acting and how hard we did it, and even the sexy is there. Yung art and music and the love was there too. So for me, I think it's another good movie that will be shown in cinema, and I'm thankful na kami yung napili sa SM Cinemas. Ayun po, like what Angeli said po, yes. Lahat naman po talaga dito is, lalo na acting, hindi lang talaga sexy din yung pinakita namin dito. Ayun, sobrang grateful pa rin talaga kami until now na ito ilalabas na sa sinehan. And ayun, nandun pa rin talaga yung pressure natin lahat. As in, so sana magustuhan to ng tao.
At supportahan po natin to. Thank you and congratulations ha, ang Thank you bongga. Oo, kasi talagang may R16, R18, di ba? At least yung X, abangan next year sa Viva Max. So, yeah, congrats and good luck! Thank you so much po, Sir Jude Lanin of Abante. Next up, we have Ms. Hester Amoy of TikTok and People's Journal. Ang PM. Hi, Rob. Hi, Tita Aster. Napanood mo na? Yes po. Grabe ang engagement mo doon sa Facebook. Natutuwa lang ako sa inyo, lalo na kay Direk. Direk, sobra ka na. Ang layo na talaga na narating mo. Sususugan ko lang siguro ang tinanong ni June kanina. Kasi this is your first movie na mapapalabas sa pelikula. Sa pelikula. Sa mga theaters pala, I'm sorry. Sa theaters. So, tatlong rating kumbaga. Isang 16 for SM, R18 for Robinsons, and of course Uncut for Viva Max na next year pa. And prior to this, of course, si Rob at saka si Angeline, napanood kayo sa television ng Gerald Public, di ba? Sa pamamagitan ng Black Rider. Anong pakiramdam? Kasi parang nakatawid na kayo, naka-crossover na kayo. Instead na sa Viva Max lang kayo na papanood, ngayon mas napapanood na kayo ng marami. I'm thankful that Viva gave me the opportunity to have another agency. And thankful din ako na naging stepping stone ko ang pag-acting, ang pagsasexy. Dahil ngayon, nakikita ng mga tao na I'm more than, kaya pala. And I think I'm more than that. At nung nandun ako sa Black Rider, ibang genre naman, sobrang nakaka-excite dahil dito sa Viva Max, puro drama. Kung pagdating ko sa GMA, action naman, kaya nagamit ko yung pagtetekwando ko, yung mga sigaw-sigaw, mga gano'n, ang saya, super saya na different genre. Ako din po, sobrang saya ko rin kasi napabilang ako sa Black Rider. Actually, hindi ko rin po talaga akalain na mapapabilang ako sa Black Rider. And, ayun, sobrang nagpapasalamat ako. Walang sawang hindi ako magpapasalamat sa lahat, sa Viva, and sa manager ko, sa handler ko, kila Boss V. Kasi, ito nga yung naging stepping stone namin in Viva Max. Pero sabi ko nga, hindi magko-close yung door ko sa Viva Max. Gagawa pa rin ako sa Viva kasi kung saan ako nagsimula, talagang babalik at babalik pa rin ako doon. Yes, and also for our first teleserye, this will be forever our core memory sa GMA. Lalo na mga veteran actor and actress yung mga naka-work namin doon. Ayun, so marami rin kaming natutunan sa kanila. And in fairness naman to Direk, si Direk din ang nabigay ng malaking break sa aking alagang si Ren Iscanio. And look where she is now, di ba? Naka-crossover na rin siya, napapanood na rin siya sa teleserye, sa mga pelikula. So, maraming salamat sa iyo, Direk. Kasi marami na rin nagmula sa iyo eh. Di ba? Marami na nanggaling sa iyo. Balikan ko naman itong dalawa. Angeli, being the newest Viva Max Queen, may pressure ba sa part mo? Up until now, I still can't believe that people see me as a Viva Max Queen, and I never thought that I would get this part, and I'm very thankful that people saw my talent, how hard I strive for this, and each and every day I will always try to make everyone proud and do my best, 110%. And of course, Viva Max Princess, Rob Quinto. Anong pakiramdam? Ayun po, lalo na yung lumabas dun sa caption sa Viva, yung GL Crush. Actually, hindi ko rin talaga alam. Maybe kasi ang dami ko na rin din siguro mga naging kapartner na girl. Baka nga mapalitan ko na yung mga lalaki. Ako na ang ano.
Ako na ang bagong saint. Yes, tama. Thank you and good Thank luck. you po, Tita Aster. Thank you po. And I'll see you later, Angela. Thank you so much po, Tita Aster Armoyo. Next up, we have Miss Anna Pingol from Pika Pika and Avante. Kay Direk muna. Direk, hi. Direk, paano po na-desisyon na GL ang ipapalabas sa sinehan ng Viva Max? Ano po thank you sa question natin, Ana. Una sa lahat, umiikot syempre ang radar ni Boss Vic at ng creative. Syempre, sa buong mundo, malakas talaga ang GL. Sobrang lakas ng GL. And then dapat makaunang tikim ang Viva Films sa wave na ito, no? So kaya inunahan talaga ng Viva Films ang lahat na makagawa ng unang-unang GL film, no? Pero bago pa man, balikan natin ng 2018, gumawa naman tayo ng Adan, no? Sa atin din nagsimula yung second wave, di na second wave siguro. Itong dekadang ito, ito na yung second wave na pagbabalik ng ganitong genre, no? So, aware si Boss Vic dito, no? Matagal na namin itong pinag-uusapan na darating yung time, babalik ulit babalik itong genre ito at babalik ang ganitong GL love na sana tangkiligin ng mga tao. Thank you, Direk. Thank you po. Si Rob, yun nga nasabi kanina, GL crush. Natali mo na ba kung mga ilan ang mga tagahangang member ng LGBTQ? Siya na ang santo. Marami bang nagpaparamdam na fans sa'yo sa messages, ganyan? Sa mga LGBT na nagpaparamdam. So far, wala pa naman po. Baka pagkatapos ng pelikula ko sabi nga ni Direk Roman, baka ako na yung fantasy nga doon ng mga tomboy. Ewan ng mga lesbo. Nakailan ka na ba? Kasi si Angelica din tinanong namin, naka-more than 10? Yes po. Actually, more than 10 na rin po ako na movie. Wow. Tinanong din namin kay Angelica din, sino yung pinaka-best kisser sa mga nakakiss mong babae sa screen? Of course, Angelica. Angelica. And ito po kasi actually, namin first movie namin together talaga na mag-partner. And po, ito po yun. Kaya sobrang memorable po to para sa amin, lalo naman talagang sobrang close friend po ba talaga kami ni Angelica. On and off cam. Last na lang. Parang first love never dies ang tema nito. Naniniwala ba kayo yung dalawa? Nangyari na ba sa inyo yun? Na hindi nakalimot sa first love? Sa akin po siguro, kasi yun nga, sabi nila first love kasi yung hindi mo makakalimutan Yun talaga yung tatatak sa'yo. Kahit ano pang dumating sa buhay mo, maaalala at maaalala mo kung ano yung una mong tikin. Ayan. Yes, and first is always be the best. First will always be the memorable part dahil dun ka naka-learn na, ay, ganito pala siya, ganito pala yung feeling niya, ganito pala yung excitement na you get it until you learn from it. But first will always be memorable. Thank you, how much? Thank you po.